tas guhit. Yan. Yan yung nagiging problema sa Epson L121. So yan mga ka-printing, ito yung magiging problema nyo sa Epson L121, lalo na yung bagong bibili. So dito sila madidismaya sa Epson L121. Yan. Epson L121 at Epson L120 halos parehas lang. Aside sa kailangan mong i-bypass yung driver, no, para magkaroon ng settings na matte at glossy, kasi yung original driver ay standard lang. Standard and high, pero plain paper lang yung pwedeng option na type ng papel. Isa kasi sa advantage ng Epson print, kayang gumamit ng third party ink na pigment tulad ng Kuyi, Hansol, Inkrite at iba pa. Yan. Pero syempre, nare-recommend ni Epson ng manufacturer yung original ink. Kaya lang, merong key advantage kasi yung mga ink na ginagamit, lalo na ng mga small business, tulad ng pigment, ginagamit sa sticker, lalo na yung mga kailangang waterproof, yan, photo na naka-display, no, yung expose siya sa sunlight, hindi siya ganong kabilis kumupas. Yan yung mga key advantage. Pero talagang sasakit din yung ulo mo sa una pag hindi mo nagama yung printer mo. Yan. So ito, nagprint tayo, no, photo sticker. Nagtry lang tayo. Titingnan natin yung guhit. Kasi meron akong nakahanda dito na paper guide na natanggal na yung shark teeth o nakaskas. So ito yung paper guide. Ito may makikita ka dyan na ito nakaskas ko na kasi ito wala na. Ayan, putol na siya, natanggal na. So ito medyo mataas yan, yung paper guide na yan. Kinalas ko na yan. Yung iba naman nag-aalis din itong pizza roller. Yan. Pero sa case ko, hindi ko na tinatanggal kasi nagkakaroon din niya ng disadvantage. Yan yung mga problemang ma-encounter mo sa Epson printer, sa Epson L121. Tingnan natin yung guhit. Glossy to, karaniwan kasi sa glossy mo makikita yan tsaka yung mga solid color, yung halos siya, halimbawa plain red, plain pink, no, plain violet, plain black, kitang kita mo yung guhit. Yan. Hindi siya masyadong pansin. Antay nating lumabas. Ito, recommend ko na para mabalik sa stock, no, mas maganda kung meron kang ganito na modify na paper guide. Madali lang naman itong ikabit. Tsaka available din to sa Shopee, no, para may stock ka pa rin na paper guide kung sakaling gusto mong ibalik sa original settings o original yung kung ano yung unang yung original specs. Ayan, kitang-kita na yung guhit. Ayan, kung mapapansin nyo dito lang, ayan, guhit, tas guhit. Ayan. So marami na ring nag-tutorial, no, nagtatanggal ng shark teeth. Meron pang nagbebenta nito kasama na yung yung tanggal na yung shark teeth, kaya lang ubod naman ng mahal yung yung printer, no. Tsaka once na na-modify na yan, napalitan na ng ink, kailangan mo ng pag-aralan yung mga simpleng troubleshooting. Kasi wala na yung warranty mula dun sa Epson. May nagsasabi maganda yung Brother, maganda yung HP. Pero para sa akin kasi, kaya maraming nakaka-experience na sirain daw yung Epson. Kasi mas marami sila sa market. Kaya mas marami talagang makaka-experience ng ganun compare sa ibang brand. Kumbaga sa sasakyan, para siyang Toyota Vios na lagi mong makikita sa kalye. Ang maganda doon, availability ng parts,
Tsaka yung tech, no? Maraming technician na specialize sa Epson dahil nga marami ito. Tsaka miski sa Shopee, sa Lazada, makakakuha ka ng spare parts ng ganitong printer. Tsaka yung mga nasa abroad pala, no, meron akong nakikita nag-uuwi ng printer mula dun sa abroad. Kung ako sa inyo, perahin nyo na lang yan. Pagdating nyo dito sa Pilipinas, dito na kayo bumili ng printer. Kasi yung availability ng parts, availability ng consumable, mahihirapan na kayo dyan. Kahit sabihin nyo pa na mas mura yung pagkakabili nyo ng printer dun sa abroad. So, ito na yung nangyari, no? Kitang-kita na talaga yung guhit. Ayan yung guhit. 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 Yan. Yan. Glossy to, no? Photo sticker. Quap. Yan. Ang maganda lang sa Quap photo sticker, hindi siya nag-i-smudge compare sa ibang photo sticker na parang nagbibitak-bitak. So, meron din akong video dyan. Ilalagay ko sa cards para mapanoodin nyo at meron kayong idea kung ano yung bibili nyong consumables. Yan. So, ikabit natin to. Ito galing to sa luma kong printer, no? Yung tinatawag kong dugyot printer. Hindi ko na siya inayos kasi nasira na yung printer head. Kukuhanan ko na lang ng parts. Kasi kung bibili ako printer head na around 2 to 3,000, magkano lang naman to, no? Lalo na kung nabili mo sa Shopee, meron tayong YouTube voucher na halos 1,000. So, yung mga 5,000 plus na Epson L121, kung mababawasan niya ng voucher, almost 4,000 na lang yung price nito. Hanapin nyo yung store dyan sa, yung tab. I-click nyo lang yan, hanapin nyo yung Epson printer, Canon printer, at iba pang consumables. Yan. Yan. So, ito, babaklasin natin para ikabit natin to. So, kung ako sa inyo, bumili na lang kayo nito para yung paper guide nyo dito ay original pa rin. Para once na binenta nyo, pwede nyong ibalik yung original settings. So, ito, bago to, no? Hindi na ito yung dating printer ko. Naka all Kuyi pigment ang ink. No, pwede rin mag handsol, depende kung ano yung gusto nyo. Kanya-kanyang experience tayo. Yan. Kasi ako since 2006 yan, yung kino-convert pa talaga sa CISS. Yung mga T-series pa, meron na akong ganun na printer. Then pumasok yung Kuyi mga around 2010 o 11 ganyan. Kuyi na yung ginagamit ko. Sa Odeon Mall pa ako bumibili nun. Pero since widely used na yung mga shopping application tulad ng Shopee, pwede na kayong bumili dyan kahit malayo kayo. Hindi nyo na kailangan dumayo pa ng Odeon Mall. So, baklasin muna natin para maikabit natin yung paper guide at mawala yung guhit sa print. Ito, tanggalin ko muna to. So, pag bago yan, medyo mahirap ang baklasin yung kaha. Pero pag nabaklas mo na yan, mabilis na. Ito lang yung tornilyo nya. Yan, dalawa inalis ko. Then, ito, tanggalin muna to. Yan. Then, alisin tong takip. Usually, may clip lang yan dito. Pwedeng gumamit ng PVC na luma para maalis to, no? So, alisin na.
Yan, so natanggal na. Tanggal na. Ikabit natin to, no, para hindi malikabukan yung ink. First time tong babaklasin, no. Then may tornilyo pa yan sa baba. Dito. Then dito. Then sa taas naman. May dalawang tornilyo yan malapit dito sa power button. Ito, tsaka ito, aalisin din, no. Yan. So, alisin natin yung mga plug muna, no. Yan. Then yung USB. Yan. So, gamit tong PVC, no, padaanan lang yung mga gilid. Yan. So, okay na. Ito pa. Yan, tanggal na, no? Yan. So, kung makikita ninyo, mapapansin ninyo, halos white pa kasi bago pa to. Yan. Ganda pa yung kulay ng hose. Maganda pa yung roller. Yan. Hindi pa madumi yung mga flex wire. So, hindi pa to gamit na gamit. Yan. So, kailangan natin ng precision screw kasi aalisin natin to. Precision screw, yung maliit. So, alisin natin to. Yan, ingatan lang baka makalas. Then, alisin natin to. Yan, tandaan nyo lang yung pagkakabit, no? Ayan, no? Alas. Alisin natin to. Yan. Then screwdriver. Yan, so ito inalis ko. Then ito pa. Then yan, matatanggal na, no. Naka ano lang yan dito. Yan, tandaan lang. Yan. So ito yung shark tip, no. Ayan, no, matataas pa, no. Yan. Matataas pa. So, ikabit na natin to. Ito yung halinisin ko muna. So, yan, nilinis ko na. Basta para maalis yung alikabok. Then, ayan, o. Tanggal na yung ano niya, yung teeth. Ito yung bago, no. Para makumpara natin, no. Ito yung bago. Ito yung bago. Ayan, o, mataas to. Ito hindi. Ayan, o. Yan, ikabit ko na. So, ilagay lang natin to uli. Ayan.
Dapat sakto lang siya dito. Ito lang. Ilagay muna natin yung tornilyo. Ayan yung dito sa kabila. Paglalagay ko yung bagong ganito para makapit. Ulit ito. Yan. So, ito, itabi nyo lang, no. Ang serial number talaga nito, eto, no. Kasi, pinalitan ko kaya iba na yung ano. Kaya pag nag-reset kayo, hindi na ito yung basihan nyo. Yung nasa likod na serial number na lang ang basihan nyo. Kasi may mga resetter na kailangan yung serial number. Ito yung serial number. Nasa kaha. Nasa kaha yung serial number. Ayan. Yan, so nailagay na natin yung paper guide na natanggal na yung shark teeth. Then yung original na paper guide ay tatago ko na lang muna. Yan. Then susubukan na natin mag-print ulit, no. Ito yung unang pinrint, no. Yan yung guhit. Ito yung guhit. Yan, lalo na dito sa magenta. Kitang-kita. Then magpi-print tayo ulit ng bago. Kaya ata itong. So magpi-print ulit. Yan. Yan. Maganda rin dito kung meron kang ditong catch ring, no? Kung meron catch ring. Yan nabili yan sa Shopee. Yan, dapat talaga may paper catch tray para yung sticker
ay lalapat kasi magkakaroon ng ano doon, magkakaroon ng dumi doon sa print. So, para nakalapat pa rin tong piniprint mo. Yan, lumakas yung ulan, no? Ito, kaya nagkaroon ng dumi dito kasi habang lumalabas yung papel, tumataas to kasi walang paper catch tray dito. So kung magkakaroon ng paper catch tray yan, lalapat lang yung printer dito, lalapat lang yung piniprint na nakaganyan. Kasi umangat ng ganyan, nadumihan to. Yan yung nagiging problema sa Epson L121. Lumakas na yung ulan. So magpiprint pa tayo uli ng isa na merong nakaano dito, no, tulog. Yan, so ang problema nung una, guhit sa print. So nagpalit ng paper guide o kaya kaskasin yung shark teeth, alisin. So nagpalit na tayo, iba na yung paper guide nito. Tapos naging problema naman ito nung naalis yung shark teeth. Eto, sumabit na sa head. Kasi paglabas niya, gumaganon yung printer. Gumaganon tong media. Whether photo paper ba yan o sticker. Gumaganon. So walang kumakapit. Ang solution nun, pwede kang maglagay ng catch tray dito. So since wala pa akong na-order, gagawa lang ako, magdi-DIY. Ito, laminating film na nilaminate ko. Then ididikit ko muna siya dito. Pansamantagal lang, no? Pansamantagal. Lupin mo lang to. Kung ayaw bumili dito, gumawa ng paraan, pwedeng ano, Sintra board na ano, retaso, o kahit plywood, any plastic material. Ko lang yan dyan. Yan, pansamantala lang. Pero bibili ng ibigay. Merong maibigay. Yan. Pansamantala lang. Lango. Ako bigyan ni ate. Ate, bigyan mo na. Yan. Yan, subukan natin uling mag-print. Yan ang problema pag walang paper guide. Ganyan, parang sumasabit yung head. Kasi gumaganon yung
ating media. Kasi tinanggal yung shark teeth, ayun yung umiipit, no, para hindi siya gumanon, para hindi siya, kasi ano yung bigat nito, kumbaga sa siso, mas mabigat na to, kaya tendency niyan gaganon yung media. Pag gumanon yung media, sasabit yung head dito. Kaya yan dulo, yan ang problema. Ayan. Yan din, try na natin mag-print. So ito yung ginawa nating patch tray, no. Laminating film. Parang susi. Saan pupunta? Siguro po yung sa kanya. Saan pupunta ba? Meron din po yan. Ano oras na to? Kita-kita lang. Stage gift. Ingatan mo yan, ha? Pag ano, bangga ka na naman. Grabe din. Tinagasan nyo ba kanina? Pinakasalan. Ay, pinakasalan. Sa lubang. Anong oras ka uwi? Mga 10 or 11, 10, tapos sa launa ka na. Hindi ah. Yan. So, yung dulo yung problema, no? Yan. Yan, so ito malinis na, no? Malinis na. Malinis na siya. Yan, tulad nitong yan, malinis na yung dulo. Yan, so yun lang mga ka-printing. Hanggang sa muli, ibabalik ko na yung takip. Uunahin yung itornilyo. Unahin yung ilagay yung takip, tapos tornilyo to. Eto, madali lang yan. Yan. So hanggang sa muli, maraming salamat. Huwag kakalimutan mag-subscribe.